that your justice once and for all. Thank you for protecting us always, Lord. Let us bring back the greatest president we have ever had. The greatest president! Palakpakan ho natin itong si Kong Dante. Emosyon talaga eh. Ang bigat eh. Bago natin umpisahan ang ating video sa mga kasama ho natin dito sa PH Update na nakatira sa Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, sa Seattle, sa Vancouver, comment naman ho kayo sa baba. Meron lang ho akong ipapakisuyo ika nga. Ayun na nga mga kababayan, kumusta ho kayong lahat? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na to, pag-usapan ho natin itong mga birthday greetings, yung pagsiselebrate ng mga ordinaryong Pilipino dito sa 80th birthday nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibang klase ho talaga mga kababayan. Napakatindi ho ng mga kababayan nating nagmamahal dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito kay Ma'am Mariel Padilla, bumilib ho tayo sa kanya. Palakpakan ho muna natin itong si Ma'am Mariel Padilla. At papakinggan din ho natin ang mga birthday greetings ng ating mga senatorial candidate dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung makabagbag damdaming talumpati nitong si Congressman Rodante Marcoleta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Trending ho ngayon sa mundo ng social media, yung ginawang effort nitong si Ma'am Mariel Padilla para sa kaarawan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paborito pa naman ho natin yung linuto niya, ibang klase. Paborito ho kasi natin yung pansit, no? Talagang pansit kanton yan. Yung pansit palabok, yan, paborito ho natin yan. Panoorin ho ninyo ito mga kababayan, paniguradong matatatsu kayo sa ginawang effort nitong si Ma'am Mariel Padilla para dito sa kaarawan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon ho sa mga kababayan natin, mag-comment ho kayo dyan. Isa lang naman ho, taga Vancouver, taga Seattle, San Francisco. Magkakaparehas ho kasi ng time zone yung mga yan. Diyan sa lugar na yan, birthday pa rin ho nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito kasi sa Pilipinas, tapos na ang birthday nitong si Tatay Digong. Meron lang ho tayong gagawin. Comment nyo lang ho dyan sa baba. Ito, umpisa na ho natin itong kay Ma'am Mariel Padilla. Game. We are in Grabe naman yan, nag-grocery pa talaga itong si Ma'am. Sa birthday ni PRRD. Sana walang copyright itong music nitong si Ma'am. Grabe, pansit talaga Paborito ho natin yan Yan ho lagi natin sinasabi, kailanman itong si Marcos Jr. hindi niya ho mararanasan ang pagmamahal na ipinakita ng ating mga kababayan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Never! Hindi mo mararanasan yan, Brad. Hanggang tingin ka na lang, ika nga. Tatlo na po. Saludo kay Ma'am Mariel Padilla, For our Ibang klase naman niya. Kaya pala naka-green itong si Ma'am Mariel. and lumpiang Shanghai. Wow, sarap Lahat. Wow. Kaya naman, Ayan bumili na lang kami, pero mas espesyal Pwede na, kasi first pagka naglaan inimportant talaga. ng oras, hirap at pagod para sa birthday. Grabe naman yan. Ang daming nabigyan, Happy birthday, Tatay Digong! Happy birthday, Tatay Digong! Happy birthday, Tatay Digong! Nakakatuwa itong ginawa natin ni Ma'am Mariel. Saludo, Ma'am Mariel, saludo ho tayo dito kay Ma'am Mariel. Hindi lang maganda, talagang mas ginalingan pa niya. Happy birthday, Tatay Digong! Ayos. Ang galing. Nakakatuwa naman. Happy birthday! Ay, naku, ito si Idol to Si Idol to si Senator Robin Padilla to Tatay Digong! Happy birthday, Tatay Digong! Grabe. Mapanggang sa ngayong oras na to, talagang kanya-kanyang galaw ang ating mga Ito ba, akala nyo, yung si Ma'am Mariel lang, hindi Marami ho yung mga yan.
Hindi pa nga una, sobrang dami yun, hindi na natin malaman kung sino yung ilalagay natin sa video natin. Pero sa mga susunod na video, talagang ipapalabas natin yan. Isang linggong pag-ibig, ika nga. Isang linggong birthday greetings. Kung gaano katagal yung Zero Remittance Week ng ating mga kababayang OFW. Ganong katagal ang pagbati ng ating mga kababayan dito sa video na to. Itong si Sher. Banatan mo, Sher. Tatay Digo, we miss you. We will return your justice once and for all. Thank you for protecting us always, Lord. Happy Pambihira. birthday, Tatay Digo. Diba? Nakakatatso yung mga bata na talaga ng mga todo effort, pati yung yung talagang sinalansan ho nila yung para kay Tatay Digong. Ito ho mga kababayan, lipat naman ho tayo. Dito na ho tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. Pagkatapos ho ng talumpati niya nito, rangkada na ho tayo sa mga birthday greetings. Itong si VP Sara, Senator Christopher Bongo, Senator Bato de la Rosa, Pastor Apollo Kibuloy, at lahat ng mga nagmamahal dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga senatorial candidate ho niya. Ito, pakinggan ho natin itong si Kong Dante. Meron tayong gustong ipapaniwag na birthday sa araw na ito. Ngunit, hindi natin masasabi na happy birthday sapagkat alam ko ang marami sa inyo kung hindi man lahat, labis ang kalungkutan na dinadala sa inyong puso kung hindi man galit. Sapagkat ang ginawa nila kay Tatay Digong ay hindi nakasali sa lahat ng prosesong legal. Hindi po natin kinikilala ang isang korte sa Netherlands. Walang jurisdiction ang korte na yan. Alam po nila yan. Alam din po ng mga nagkanulong Pilipino na nandito sa ating bansa. Tayo, dito sa mama na to, since 2019, 2018, bilib ho tayo dito, sa totoo lang. Bilib ho tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Kahit na alam niya na maraming magagalit, kagaya nung sa ABS-CBN, dahil alam niya na nasa tama, talagang tatayuan niya. Kagaya nitong nakikita ho natin na pagtayo ngayon itong si Congressman Rodante Marcoleta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang bumibilib ho tayo dito sa mama na to. Kaya naman, para sa mga kababayan natin, vote straight. Duterte, ika nga. Kung meron ho kayong pinaplanong idagdag dyan, nandyan itong si Senator Greg Honasan. Pero yung priority ho natin dito, kung sino lamang yung mga kamay na itinaas nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko po alam kung bakit kailangan mangyari sa ating bansa ito. Kailangan pa naman natin ang kapayapaan sapagkat napakarami po ng mga problema hinaharap ng ating bansa. Hindi po ba napakataas ng presyo ng bilihin ngayon? Napakataas po ang presyo ng pagkain. Mura po ba ang kuryente? Mura po ba ang gamot? Mura po ba ang pampahospital? Maginhawa po ba ang buhay? Ang ating po bang mga kalsada ngayon, sa gabi, ay madaling daanan at hindi na tayo natatakot? Hindi ba bumalik na naman yung mga puser? Galit din ho yan sa droga, yung si Congressman Rodante Marcoleta, pagdating ho sa usaping illegal na droga, lalo na siya sa shab-shab, galit ho yan. Lahat naman ho ng mga senatorial candidate natin, galit yan. Kakahintulad ho sila ng advokasya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya suportahan ho natin. Suportahan ho natin. Tatay Digong, ngayon po dapat sana sineselebrate natin ang kanyang ikawalumpung kaarawan. Ngunit, nandun po siya sa Netherlands. Mag-isa, nalulungkot
at meron tayong pangamba sa kanyang kalusugan. Ngunit alam ko, si PRRD ay isang matapang na leader. PRRD is the image of courage and sacrifice. PRRD is the embodiment of a leader who will restore the justice, who will restore the majesty and the rectitude of our law. PRRD is the leader who gave his all but asked for nothing. Ganun po talaga ang leader na nagmamahal. Binigay niya ho lahat ng walang kapalit. Iyon ho talaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo, pagka naririnig natin yung sinasabi niya, naging presidente ako, ni isang poste sa bahay ko, wala akong ipinalagay. Yung iba nga ho dyan, di naman presidente eh. Tipong renovate sila ng renovate dyan sa Malacanang, di ba? Yan o, ganyan o yung mga ano, yung tipong, ano pa gagawin, titira kayo dyan? Pambira talaga o. Saludo, Kong Dante, Ang saludo. huwag na hukuman na kung tawagin ang ICC. Ito po ay walang jurisdiction sa ating bansa. Ipaglalaban po natin yan kahit sa katapusan ng daigdig. Hindi po nila tayo pwedeng lokohin. Ang Pilipino po ay merong kasarinlan. Ang Pilipino po ay merong soberenya. Hindi makatarungan ang ginawa nila kay Tatay Digong. Tingnan po ninyo yung presidente ng Russia, ni Vladimir Putin. Nauna pa po yung warrant of arrest na inisyo ng ICC. Pinadaan din sa Interpol. Pero hindi hinuhuli si Vladimir Putin. Napakaraming napatay sa Ukraine sapagkat gumagamit ng missile. Kahit sino, kahit sanggol, kahit bata, matanda, babae, kahit sino, kahit ospital, kahit eskwela, kahit pasabugin, ginagamit nilang pantigma. Ito yung tinatawag na crime against humanity. Ganon din ang nangyari sa presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Meron din naunang warrant of arrest na inisyo ang ICC. Pinadaan din sa Interpol. Bakit hindi nahuhuli? Hindi na kaya. Sapagkat walang isa man sa kanilang mamamayan, maging Russian o maging Israeli, na nagipagsapwatan sa ICC. Pilipino lang ang nagipagsapwatan. Kahit wala yung warrant of arrest na una pa na inaresto ang Pangulong Duterte. Nung isang araw po, nag-usap kami ng isang online signature. Nakasalig sa santunin ng ICC. Kung kailangan natin questionin ang prosesong legal, maaaring substantive ng iba. Pumirma po kayo sapagkat online yung natipadadala natin sa ICC. Kung ako po lamang ay accredited na abogado ng ICC, kahit konti lamang po ang nalalaman ko tungkol sa batas. Kaming dalawa, ni Senator Revolt Jimmy Bondo, kami pong dalawa ay magpapulot na pupunta sa ICC. Parehong abogado ho kasi ang dalawa na yan. Hindi lang ho sila kasi kailangan muna merong accreditation ng ICC. Ang daming kaartihan eh. Padala na natin si Kong Dante doon. Diba? Si Kong Dante na maging abogado ni Tatay Digong. Mas malupit ho ito eh. Kaya niya hong anuin to, yung hindi makakapalag sa kanya yung mga ano doon, yung mga abogado doon. Pagka ito nagsalita, ako, yari sila. Lalo na dito kay attorney Jimmy Bondo. Pero ang dami pa ho kasing ano eh, dapat kinikilala kayong abogado ng ICC. Dapat meron kayong ganito, meron kayong ganito. Abogado, yan, abogado yan. Yan dapat, siyang ayon ho ba kayo, dapat itong si Kong Dante ipadala natin doon. Silang tatlo. Attorney Vic, Attorney Jimmy, at Attorney Marcoleta. Big three, no? Ibang klase. Siguro pagka sila dumating doon, mayayanig ang ICC. Ito na yung mga abogado ni Tatay Digong. Mga Pilipino lang. Hindi.
Abogado di Campanilla ho yung mga yan. Hindi ho basta-basta yung mga yan. Si Atty. Vic, nakita nyo naman ho, pagka nagsalita yan, talagang sumasalansan ho yan, ika nga. O yang si Congressman Rodante Marcoleta, nakita nyo ho kung paano niya sinalansan ang ABS, di ba? Yung mga violation nila. Naku, walang makakalusot dyan. Kaya kung pwede lang silang ipadala doon, sila na lang ipadala natin doon. Sila ang magtanggol dito kay Tatay Digong, di ba? Mahuhusay yung mga yan. Wala ko tayong tulak kabigay sa mga abogadong kasali sa Duterte. Sa Duterte lineup, ika nga. Wala ko tayong tulak kabigin sa mga yan. Lambino, Hinlo, mahuhusay yung mga yan. Pero itong mga nabanggit natin na to, talagang pagkayan pinadala sa ICC. Naku, talaga naman. Ang dalawa na lang. Pakipaglaban. Ibalik natin dito ang ating Pangulo. Wala siyang kasalanan. Alam po niyo yung kasalanan na lang. Minahal niya ng labis sa ating bansa. Yun! Oh, solid talaga tong si Condante. Galing! Yung mga puser, yung mga tractor, sisirain nila ang ating lipunan. Ayaw niya yung mga. Ayaw niyang sirain ang kinabukasan ng ating mamamayan. Kaya nilabanan natin. Maaaring meron namatay sapagkat hindi naman sila susuko ng basta-basta. Lalaban na mga yan. Mga kriminal yan mga yan. Pero bakit? Bakit po walang proseso ang naganap na paghuli sa kanila? Mga kaibigan, Yung team ng mga senador sa kabila, tanongin po ninyo, bakit hindi sila kumikibo? Parang wala silang nakita. Parang wala silang narinig. Parang walang nangyari sa kabila. Boom! Ano kayo ngayon? Para sa mga kandidato sa kabilang parlor, ano kayo ngayon? Sa pulo sila dun sa banat na yun ni Congressman Rodante Marcoleta para kayong walang narinig. Nagtatanga-tangahan, nagbibingi-bingi yan tong mga walang yang to di ba? Okay, so sinasabi nila, ayun, nandun si former President Duterte, ngayon gagawin na lang natin kung paano mapipigilan yung mga ganyan. Ano, ganun-ganun na lang. Anak ng tokwa. Ganun din hulita niya nitong si Aimee. Kaya ang in aid of legislation daw yung niya, para hindi mapanagot, para pigilan yung mga kahaling tulad na insidente sa mga susunod na panahon. Huwag ka na mag-imbestiga. Ng tokwa. No? So, hindi na mangyayari yan. Pagkaupo ni BP Sara, ibaligtad na ang ibaligtad na ang banig, ibaligtad na ang kama, tapusin na natin to. Pagkaupo ni VP Sara, VP, gawin mo yung mga dapat mong gawin. Alam mo ang tinutukoy ng sambayan ng Pilipino dahil pagka nawala ka na sa pesto, nagkaroon tayo ng isang panibagong presidenteng bangag, wala na naman. Ibaliktad na ho natin, isara na natin yung mga dapat isara. Tapusin na natin yung mga dapat tapusin. Gurgurin na yung mga dapat gurgurin. Di ba? Yung sistema, gurgurin na yung sistema, hindi ho tapay naman. Gurgurin na yung mga dapat gurgurin, baliktarin na yung mga dapat baliktarin, tanggalin na, isara na yung mga dapat isara. BP Sara, alam nyo na ho yan, yung mga di ba? Nasa likod nyo ang sambayan ng Pilipino. Nakita nyo yung pagmamahal na ipinakita ng sambayan ng Pilipino dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala kami na pagka ikaw nakaupo, ginawa mo yung bagay na hindi ginawa ni Tatay Digong, nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. Alam ho yan ng mga babad na babad sa politika. Alam ho ng mga kababayan nating OFW ang panawagan nung panahon ni Tatay Digong. Hindi niya ginawa dahil tinatansya niya. Ika nga, ayokong maging presidente, bababa sa kasaysayan bilang nagdeklara ng ganito, gumawa ng ganyan. Ayaw niya. Kumbaga patatakbuhin ko tong pamahalaan base kung paano yan i-design. Susubukan natin gawin to, susubukan natin gawin yan. Pero wala ho siyang binago. Pero dito kay BP Sara, baguhin nyo yung dapat yung baguhin. Kawawa ang susunod na henerasyon pagka hindi nyo ginawa yung dapat yung gawin. Pagka upo pa lang, isara, dapat isara. Gurgurin, mga dapat gurgurin. Na sistema. Baka ano na naman yan. Mahirap na, di ba? Siyempre, mga mahilig Coca-Cola dyan. Di ba? Yung sistemang bulok kailangan tapusin. Yun talaga problema natin. Galing nung Duterte, galing, di ba? Dumating tumbong si Bangag, ano nangyari? Papanggap sila. Papanggap sila. Panggap.
Mga balik kayo. Para tayo nandiyan. Mga siraulo. Yung mga kandidato nitong si Marcos. Lalapit na lahat at ang bayan ng Pilipino ngayon, hihingi na naman ang boto. Uupo na naman sila ng 6 na taon. Ang sabi po nila, napakaganda na po ng record nila. Anong record? Alyansa. Nakipag-alyansa sa ICC. Ano to? Tama ka naman si Kong Dante. Alyansa. Sa sobrang kabangagan, pati sa mga banyaga, nakikipag-alyansa. Ano ang sariling kababayan? Ating Pangulo. Ano pong gagawin natin? Vote straight. Meron silang Duterte. naman sa pagkaka-impeach ng Vice President. Sila lang na nakakaalam kung bakit in-impeach ang Vice President. May bayan! Kahit walang patayan, kahit walang regular na proseso ginawa, nagpuluwa sila na sila nag-audit yung doon sa confidential funds ng Vice President. Sila yung wawa! Ang sabi ko po sa kanila, bakit tayo mag-audit ng mga pondo? Ang House of Representatives ba ay auditor? Ang sabi ko, hindi. Wala po tayong karapatan na samsamin yung mandato, yung authority ng Commission on Audit. Sila lamang po ang binigyan ng karapatan ng ating pamahalaan na mag-audit. Biglang na lamang pong nag-audit ang House of Representatives. Akala mo marunong mag-audit. Bigla silang naging fiskal. Bigla silang naging hukom. Parang wala na pong batas sa ating bansa. Kapag sinasabi ko po sa kanila ito, hindi naman nila kayang mga tuwiran. Hindi naman nila kayang makipagdebate. Ang gagawin na lang ang guguluhan. Nakita ka ba mga pagkihopya na ginakaya ko? Aagawin nila kami. Inagaw nila ako sa lahat ng aking committee. Saludo ako Dante Lagi natin pinapakinggan ang speech ng ating mga kandidato. Pero dito sa nangyari na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala nang, kumbaga, yung kampanya namin, bahala na yan. Wala kami pakialam dyan. Ang importante dito, maiuwi si Duterte sa Pilipinas. Ramdam ho natin yung isasantabi nila ang politika para sa pagpapakatao, pagpapaka-Pilipino. Nakuha niyo yun mga kababayan. Kaya ho nilang isantabi, okay, wag na, okay, huwag nyo na kaming okay lang yan, walang sakana yung politika. Ang importante dito yung pagiging Pilipino natin. Yung hindi natin binenta ang ating kasarinlan dito sa mga walang yung banyaga na to. Yung tipong yung 8 years old na Pilipino, makauwi dito sa kanyang bayang sinilangan. Yun lang ang importante sa kanila. Ramdam mo sa mga speech nila, talagang yung kargadong-kargado ng emosyon No, lalo na yung si Atty. Vic, Kong Dante, yung sino pa ba yung mga Senator Bato de la Rosa, naku, ang lalalim ng mga hugot ng mga yan. Pagka naririnig natin sila magtalumpati, maikli, mahaba, yung intensity, yung emosyon na ibinubuhos nila sa kanilang mga talumpati, talagang ibang klase yung mga kababayan. Tuloy. Na binibigay ko sa mga kababayan natin mahirap para magpagamot, para mag-hospital. Bakit ba naman yun natanggalin nyo sa kanila? Naku, sakit, Hindi naman ako ang pinaparusahan nila. At pinaparusahan nila yung mga kababayan natin kailangan magpagamot. Kahit tinanggal nila yung aking nalawan, walang problema natin. Pero huwag mo sanang tatanggalin yung pampagamot ng ating mga kababayan. Kung kaya ko lang nakasan ang boses ko sa gabi ito, para marating ng isang taong taga-Tacloban. Dami tao. Ang ginawa niyang panlilid lang sa ating kamunan. Abemosyo! Napalas! Huwag po kayong magalala. Huwag po kayong magalala. This is only a temporary setback.
I always believe that there is time for reckoning and for truth to prevail. Saludo, Comandante, saludo. Our patriotism and our sense of nationhood. Let us bring back our belief and faith in government. Let us bring back our values as a people. The values that define us. The values that speak as to who we are as a people. Ang problema ko kasi, bentang-benta sa administrasyon, yung naratibo na meron tayong commitment sa Interpol, kaya lang natin nakipagtulungan. Bebenta yan kasi presidente ka pa. Diba? Ginagago mo sarili mo eh. Kaya mong sabihin niya kasi presidente ka. Makinarya, impluensya, mainstream media at lahat ng trolls, mga congressman. Diba? Hawak mo sa lalamunan niya mga yan. Diba? Pero once na hindi ka na naging presidente, ordinaryong Pilipino ka na, hindi mo na pwedeng sabihin yun na ginawa lang naman namin ang obligasyon natin sa Interpol. Loko-loko. Bababa ka sa kasaysayan bilang presidente na binenta mo ang kapwa mo Pilipino sa mga banyaga para mawalan ka lang ng kalaban sa politika. Real talk. Yun ka, Marcos Jr. Yun ang tandaan mo. Bababa ka sa kasaysayan bilang presidente na nagbenta, nagkaluno ng kasarili niyang kalahi niya sa mga banyaga. Di ba? Hindi man sa mga Pilipino, sa mga banyaga. Hindi man ibinenta sa mga congressman, kumbaga ipinatrabaho sa kung saan ano pa man. Hindi eh. Yung pinakamasakit na pwede mong gawin sa iyong kalahi, ginawa ho nitong si Marcos Jr. Kaya walang hindi ho natin tayo unfold ang kasaysayan sa ating mga mata. Kaya walang dito, wala tayong i-revise, wala tayong kung ano pa man ang gagawin sa kasaysayan. Nakikita ho, pati mga bata, nakikita nila kung anong ginawa ng bangag na presidente na to sa ating pinakamamahal na presidente Rodrigo Duterte. Kaya wag niyo sabihin, wag niyo kaming paandaran na obligasyon sa Interpol. Wag, hindi nagagaapa. Ngayong presidente, walang problema. DOJ secretary, sinususugan ka. Pagka lahat natapos na, pagka ang usok bumaba na, ang emosyon nawala na lahat yan, hindi mababago ang katotohanan na ikaw, Marcos Jr., ikaw ang kaisa-isang presidente na nagbenta sa isang Pilipino sa mga banyagang korte. Diba? Hindi yun mababago. Forever na yun. Nakatatak na yun sa kasaysayan. Kahit na mapauwi pa si Tatay Digong sa Pilipinas. At yung ginawa mo na yun, parang sintensya yun sa pamilya nyo na hindi na kayo pwede maging presidente ng Pilipinas. Ang pamilya nyo hindi na pwedeng humawak ng anumang pwesto sa pamahalaan. Tama, mali. Yun ho ang ginawa nitong si Marcos Jr. Kumbaga yung huling pako sa kabaong para hindi na ho sila maging presidente o hindi na makahawak ng anumang pwesto sa politika. Sa Ilocos, doon magsiksikan kayo. Mag-away-away kayong magpapamilya doon sa Ilocos. Mag-agawang kayo sa mga pwesto doon. Pero pag nasyonal, yan nga ang kapatid mo, di ba? Kahit Senador Marcos Jr., hindi ka na mananalo. Yan ang sisiguraduhin ng sambayan ng Pilipino. Let us bring back the greatest president we have ever had. The greatest president! Palakpakan mo natin itong si Kong Dante. Emosyon talaga ang bigat Pagka ganitong mga naririnig natin, talagang nabubuhayan tayo na iniisip po kasi nitong mga merong saltik diyan sa Malacanang. O sige, patagalin natin yan, bababa emosyon. Hindi ho. Itong sugat na to, ito yung sugat na hindi maghihilom. Tandaan nyo, kahit na makauwi na ng Pilipinas si Tatay Digong, markado na kayo. Hindi ito mawawala, hindi ito mabubura. Hindi ito makakalimutan ng mga Dabawenyo. Hindi ito makakalimutan. Meron ho kasing mga iba't ibang taga-suporta ni Tatay Digong. Mga Davao automatic na yan. Pero yung mga nasa Luzon at Visayas, kung mga hardcore din ho yung mga yan. Kung anong pagmamahal ang natatanggap ni Tatay Digong sa mga Dabawenyo, ganun din ho sa mga hardcore DDS dito sa Luzon at dyan sa Visayas. Kaya hinay-hinay lang ho para doon sa mga ngayong mga panahon na to, yung mga aning-aning dyan sa Malacanang. Naku. Bilang ng maliligayang taon nyo sa politika.
Hindi araw na yung buhay, hindi. Walang mangyayaring masama. Patapusin natin ang termino ni Bangag. Wow. Kung may mangyari sa kanya, wala tayong magagawa doon. Pero hindi natin pinagdadasal yun. Basta kung matapos niya, edi matapos niya. Pero pagka hindi niya natapos, edi palakpakan tayo dahil masasara na yung mga dapat isara. Yung mga ahensya na walang kwenta, 'di ba? Kagaya ng poverty alleviation. Yang na yan, gawa-gawang pwesto ni Gado, kailangan isara yan, walang kwenta yan eh, 'di ba? Wala naman siyang tinatrabaho. 'Di ba? Nandiyan na DSWD, nandiyan na yung DOLE, poverty alleviation, anong katangahang pwesto yan, 'di ba? Yun sinasabi natin. Masara na yung mga dapat isara. Magurgur na yung mga dapat magurgur na sistema. Yun. Di ba? Yung mga sistemang walang kwenta, tapusin na yung mga yan. Sabay-sabay yung mga Duterte supporter pagka dumating yung punto na yun. Ganito lang ay sisigaw natin na sabay-sabay. Tapusin. Yun lang isisigaw natin kay BP Sara pagka panalo ni BP Sara. Ganito Tapusin. Yun lang ho. At alam na ni BP Sara kung ano ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Dahil pagka hindi natin tinapos tong bulok sa sistema na to, naayos ni BP Sara ng 6 na taon, merong nakaupong bangag, tapos na naman tayo dyan. Yari na naman tayo, anak ng toka. Balik na naman tayo dito. Magiging aso ng Amerika, walang direksyon ng Pilipinas, hindi natin malaman kung gegera tayo sa China. Bullshit na yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay, magpapasala ako na pala si Bombay. Alam ko po na nagtatalo-talo ang kalooban. Ngunit, alam ko po na hindi pababayaan ng Panginoon Diyos ang ating bansa. Totoo yan. Tayo po ang nangingibabaw pagdating ng tamang panahon. Hindi na ho natin napanood tong MVP siya. Sa susunod na video na lang. Napasarap na naman ang nguntahan natin eh. Ito na. Yung ating boto gamitin natin sandaling panahon na lang. Sandaling panahon. Paano ba pagka ginamit natin yung ating boto, bigla ang nangyari, nagkadayaan. Bumoto kami ng tama, pero yung bilang mali. Paano yun? Anong gagawin natin? O hindi naman tayo pwedeng pumunta sa Comelec, papaligiran lang naman ng mga pulis yan. Diba? Pagka nagkaroon ng dayaan, sasabihin nila walang dayaan. O, nag-aklas sa sambayan ng Pilipino, nagpunta ng Comelec, nagpunta kung saan-saan. O anong gagawin ni Torre? Anong gagawin ni Marbil? Tatakutin lang ang mga Pilipino. Tama ang boto, kaso yung bilang mali. Yun ang problema. Iisang partido lang, PDP laban. Ang iboto ninyo. Iisang partido. Vice President, PDP laban. Great. Solid. Kung ayaw ninyo na makulong ang ating Pangulo, ayaw natin lahat. Kung gusto ninyong sa ibalik natin sa lalong madaling panahon, straight PDP laban. Straight PDP. Palakpakan natin tong si Congressman Rodante Marcoleta. Ibang klase. Straight PDP tayo, straight PDP. Kami kung lahat ay iboto nyo, kailangan po natin ang bilang. Sa inyo nyo lang ho maririnig yan. Sa kanila nyo lang ho maririnig yan. Yung tipong, iboto nyo kami lahat. Pero sa alyansa ano? Ako ganito ako ganyan ako. Pagka nagsalita si Marcos, hindi niya malaman kung ano sasabihin niya. Bangag pala, anak ng tokwa, di ba? Pero yung mga yan, iboto nyo ang PDP laban. Hindi ko nila kinakampanya yung mga sarili nila. Hindi, walang gano'n. Wala tayong nakikitang gano'n. Meron bang gano'n na nasa PDP na makasarili? Yung kinakampanya lang sa sarili niya. Wala, di ba? Wala namang gano'n, di ba? Pag narinig natin tong si Atty. Vic, sabi niya, lahat ng PDP, straight tayo. Duterte. Ayan si Doc Richard Mata, ayan si Pastor Apollo Quibloy. Duterte. Kung Marcoleta, Duterte. Meron bang makasarili? Meron ba tayo kasama sa lineup na yung tipong may sariling galaw? Wala naman, di ba? Yan ang mga kandidato ni Tatay Digong. Meron ba? Di ko alam. Meron ba ganon? Di ko nakikita eh. Basta alam natin yung si Senator Jimmy Bondoc. Ano yan? Duterte.
O yan si JB Duterte, lagi naririnig natin yun, di ba? Meron bang ganon? Sariling galaw? Hindi ko alam. Ito, tuloy natin to. Kailangan po natin ng bilang. Ako po bilang isa, ilalapak ko po lahat ito. I can debate with them, all of them. Kahit hanggang saan. Ang ganda ng modulation ni Kong Dante dito, Alam kong hindi mananalo yung mga yan. Wala naman silang ipapanalo kahit House of Representatives. Kaya nila mo binugulo. Ngunit, pagdating ng araw, gagamitin nila yung botohan. Doon po dapat manaig yung number. Kailangan po nila yung 16 na boto. Kaya kailangan dagdagan po ninyo ang iboboto nyo kung kinakailangan. Iboto lahat. Straight. Hindi bilang. Yo! Salamat po sa inyo. Number 1 ka, sir. Yun o. Hindi po ako na Number 1 ho lahat sa atin yung mga yan. Sina Senator JV, sina Kong Dante, Atty. Vic, Pastor Kibuloy. Number 1 ho lahat sa puso natin yung mga yan. Higa nga yan. Siyempre, si Atty. Jimmy Bondok, palakpakan ho natin. Siyan pa ba ang makakalimutan? Higa nga, hindi ho natin. Ano ho yan? Kumbaga, solido ho tayo dyan sa mama na yan. pagpapagod kahit ako'y galing pa sa malayo. Kahapon po nandun ako sa Puerto Princesa, ganito rin po ang sinasabi ng ating mga kababayan. Galit, pagsisikip ng dibdib. Pagsisigit Kanina natin. umaga nandun po ako sa Sikyo, ganun din po ang kanilang kababayan. Tumagete kanilang galit ko, ganito rin po. Alam ko po, alam ng Pangulong Duterte ang nagyayari sa atin. Kaya kahit ako siya'y matanda na, kahit alam niya na meron siyang karamdaman, hanggang sa ngayon pinipilit niya na ilaman ito sapagkat wala nang inisip ang Pangulong Duterte kung hindi ang kapakanan ng kapakanan ng kanyang bansa at ang kanyang bayan. Huwag natin siyang iiwan. Huwag natin siyang pababayaan sapagkat siya po sa kalagayan na ngayon. Inilalaban niya tayong lahat. At kami po sa inyo lahat. Salamat po sa inyo. Saludo Kong Dante, mabuhay ka ha, mabuhay ang itong si Congressman Rodante Marcoleta, talagang tunay kang kaibigan nitong si ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibang klase ho itong mama na to. Sobrang bumilib ho tayo dito kay Kong Dante. Bilib ho tayo, saludo. Sa lahat naman mga kandidato natin, bilib ho tayo sa mga yan. Kahit sino naman marinig natin. Kaso yung ibang-iba ho kasi pag ito yung mga nagdi-deliver, mga kandidato ni Tatay Digong, yung puso ho talaga, yung sama ng loob, pati yung paninikip ng dibdib, lalabas nitong si Kong Dante. So always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Para sa mga kababayan natin nasa nga kasi yung lugar na yun. Anong oras na ba dyan? Pagka nag-alas 12 na, huwag na lang. Pagka nag-29 na dyan, huwag na ho kayong mag-comment sa baba. Okay na ho yun. Ibig sabihin, 29 na din ho ngayon dyan sa inyo. Ngayong mga panahon na to, ano pa rin dyan Friday 9 p.m. So meron pang 3 hours para maisagawa ko yung kailangan kong gawin. Nakalimutan kasi natin kahapon, kaya kailangan pa natin pumunta ng ibang bansa para magawa natin yung, para makuha natin yung araw kapanganakan nitong si Tatay Digong. So always, mag-ingat o kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.